probably sa inyo matagal na sa nag-aaten sa church na nabasa sa inyo na to, na kwento na sa inyo siguro to, or sa Sunday school na pag-aralan nyo na ito. Okay? Yung pong ating kanta kanina sa hymnal, yung Onward Christian Soldier, is actually a story about battle, pero hindi po siya flesh and blood. It's actually a battle, spiritual po yun. Now, Naaman is actually a soldier. Papaarin, kung titignan natin sa mga panahon na yun, ang kanyang rank ay nasa 5-star general. Yun ang kanyang rank. It's a very valiant warrior. Now, yung ating pamagat, mga kapatid, a person of influence. A person in that position, generally in the army, is influential. Tama po ba? Kung kayo ay may kamag-anak na general sa PNP or sa AFP, di ba parang kung may lakad kayo sa Camp Crame, kung PNP general yan, madali. Di ba madali? Meron kayong sulat, madala, galing kay General Nazareno. Ano ba yun? Okay, Purisima. Madali kayo makakuha or kung ano man yung gusto nyo gawin sa proseso, madali. Now, alam ko sa inyo, lahat tayo dito nag-google. Tama ba? Nasa-search. If you go to search, yung sa ating introduction, if you go to search sa internet yung most influential people, marami kayong makikita dyan. No? You will find out that most of them are what? Politicians, businessmen, entrepreneurs, entertainers, athletes, mga tao sa sciences, sa IT. Yan ang mga influential tao. Wala kayong bababasa na isa na pangalan ang trabaho niya, cook. Kaya sasaka. O kaya DH. Wala kayong bababasa ko. Most influential people. But in the story of the read, God used ordinary folks to direct the healing of this Gentile soldier. Naaman is not an Israelite. Okay? He is a Syrian army, Syrian soldier. People in lowly position often influence the people they serve. Kaya ba nagtataka na pwede rin kayong maging person of influence sa mga okay. Basically, makikita nyo yung ating mensahe ngayong umaga, mga kapatid, sa 2 Kings chapter 5. Meron po tayong tatlo lang pag-aaralan sa umaga nito. Remember the title, Person of Influence. Okay, pwede marami itong pwedeng sa Naaman story, marami itong pwedeng maging title. It could be the humility of a soldier, or better than before, kasi mas maganda na siya ngayon, mas maganda na kanyang physical health. Speaking of Naaman. But a person of influence, usually kapag nagbabasa tayo ng mga kwento, na-highlight yung mga main character. Katulad dito, the main character is, of course, there are two main characters here. Naaman, the person who was healed of his leprosy, and Elijah, prophet of Israel, who commanded for the healing of this soldier. But, ngayon mga kapatid, pag ninay-nilayan natin yung mga verses na nabasa natin, basically dito lang po tayo mag-i-stay sa 2 Kings chapter 5. Verse 1 and 14. Mauna, like I said, person of influence. 2 Kings chapter 5, verse 1, let's talk about the first servant. Alright? Sabi ko sa inyo, when you Google influential people, wala pong servants dyan, walang cook, walang farmers, walang factory workers dyan. But this one is a very, naging influential sa buhay ni Naaman. No? The servant girl. Verse, which says 1 to 4, Naaman was a commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master. Pag sinabing master, yung pong king, kung saan siya naglilingkod. And highly regarded, because through him, ito maganda, through him the Lord had given him what? Victory to Aram. Aram is the name of the king, of course. He was valiant soldier. Valiant, pag sinabi ba, talagang ikas, marino, masipag, matapang, sundalo. Yan, parang gringo na sundalo. Pero may problema. Ano problema? Meron siyang ketong. Buti na lang, hindi MERS, no? Meron siyang MERS. Hindi ko nasa kwento. No, meron siyang ketong. Meron siyang leprosy. And for you who have known leprosy, mga white spots po sa mga balat niya. Tapos, kinakain niya yung portion na yun hanggang maging numb na. So, sinong nakapunta na sa leprosaryo? Nakapunta ka na, Brad? Nakakita ka na may ketong?
Yung mga ibang part na ng kanilang mga daliri, nagsishrink na, no? Parang nakagaling na lang. Nakagaling na lang. Kasi pag tinamaan yung part na yon, yung tissue doon, mamamatay na yon. Wala na mag-grow na muscles doon or tissue doon. So pag nandun yung ketong na yan, tsaka para silang anan, maputi. No? Puti ka dito, Brad. And it's very contagious. Nakakahawa po to. It's a very contagious. At that time, I think ang panahon nila, it's incurable. Sabi nga, it would cause white spots to appear on his skin that covers his body and flesh and begin to die. And it's both because of the disease. Lepers, yung mga leprous na tao, are restricted from being in the public. Because what? Of fear of his contagious nature. Parang ngayon lang sa MERS. Kung may MERS ka, hindi ka pwede sa public. Ganun din noon. In Luke chapter 19, there were 10 lepers. They were outside of the city. They were not in the city, but they are at the gates. They are outside. They are considered outcasts. Pag ikaw ay may leper, if you are a leper, if you're a leprous person, you cannot mingle with other people. Right? Just imagine this one. Ang ganda-ganda ng buhay niya. He's a successful, valiant soldier. Right? He's an influential soldier, a very successful army general. Pero sabi nga, no one is perfect. He has a leprosy. Alam niyo po ba, his whole life and career will have been ended because of his disease. Right? Hindi na siya pwede na. But natandaan dito, there was a war going on between Syria and Israel at the time. Now, doon sa kanilang pag-raid sa Israel, nakakuha sila ng isang young girl doon sa kanilang one of the caucus, verse 2. Now, bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel. She served Naaman's wife. So parang katulong siya ni Samoni. Tama ba? Ng asawa ni Naaman. Now, this girl said to his mistress, ang opposite po niya, master. Okay? Hindi po yung mistress na inisip niyo. The mistress, her master. Sabi niya, if only my master will see the prophet in Samaria, he will cure him of his leprosy. Of course, password mo to, sinabi ng babae sa kanyang Samoni, si Samoni sasabihin kay General. So, ginawa ni General, Naaman went to his master, the king, and told him what the girl from Israel had said. Ano ang sinabi ng babae, ng servant girl? Kung ang amo ko lang, si amo lang, pupunta siya sa prophet sa Samaria, he will be cured from his leprosy. Ikaw na may sakit, na alam mo hindi na makikure, lahat na lang ng parang itatry mo. Right? When I was in college, I mentioned this last year, I had a teacher named Nancy Meliesa. Her sister, si Auntie Mema, a couple of years ago, contracted cancer on her breast. Okay? Now, matagal na ako walang contact sila. Sabi niya sa akin, nakwento ko siya kasi, kumusta na po si Auntie Mema? Sabi niya, she was here with me for like 2 years, and she's getting better. She had a cancer. So what did you do? They tried what? Alternative medicine. Siyempre sa hospital, ang gagawin nila pag may cancer ka? Chemotherapy, right? Pero ikaw, kung ayaw mo ng chemotherapy, anong gagawin mo? Lahat na lang gagawin mo. Ma-cure lang kung ano meron. So they take alternative medicine. In this case, this general who was a servant, captured from Israel, pinakinggan niya. Pinakinggan niya yung batang babae, sa kanya suggestion na pumunta doon sa Samaria, ang general, para bakit? Para mahil. Kung ikaw ay may karamdaman, halimbawa yung may cancer ka, halimbawa, sasabihin sa'yo, sa Candelaria, Quezon, meron doktor doon na talaga naman, ang ginagamit niya talagang alternative medicine, mga dahon-dahon, mga ganyan. Tapos, hindi pa siya nagpapabayad, babayaran mo lang yung mga kinain mo doon, yung mga hindi ka pa pupunta. Pupunta ka kasi gusto mo kong mabuhay. Ngayon, ano po makikita natin yung influensya ng babaeng bata dito? Girls, the servant girl. God had a witness in His world. Okay? A young servant girl from Israel, slave girl,
who what? Who only shared about her God. Tandaan ninyo, remember this Syrian army naman is not an Israelite, so he doesn't believe in Yahweh, the God of Israel. He doesn't. Sa ibang bansa sila. They are not from Israel. But this girl, she shared what she know about her God. Her God. Our God. And, of course, Naaman recognized that suggestion, and God began the healing process. Now, of course, if you're working in the government, may mga tinatawag silang bureaucracy. Now, hindi siya pupunta sa Israel kunyang lang. Ginawa niya, pumunta siya sa kanyang hari at tumingi siya ng sulat. At gumawa naman ng sulat si Aram. Sabi niya sa sulat niya, ipapass forward niyo, sa verse 5, gumawa ng sulat, sabi nung, tas pinadala siya, ang dami niyang bawon, di ba? Kakapasin niyo yung bawon niya. Ang dami niyang dala. Sabi niya, he took with him 10 talents of silver, 6,000 pieces of gold, and 10 clothes changes of raiment. Kung ang hari pupunta sa ibang kingdom at magdadala ng ganito karaming mga pasalubong para sa dadat na niyang kingdom, this means yung people na hihingi niya malaki. At the same time, yung gusto niyang mabigyan ng pabor is a very important person to him. Sipin mo yung general, dala-dala niya ito lahat. Nang binigay yung sulat, sabi nung king of Israel, now this letter comes, behold, I have, sabi nung sulat sa verse 6, wala po yata dyan, isinugo ko si Naaman, aking likod, yung pagalingin siya ng kanyang kitong. Mababasa ko, pagalingin ko to, hindi naman ako. So, nag-react yung hari, di ba? Nag-react yung Israel, sabi niya, ako ba'y Diyos? Upang pumatay at bumuhay na ang lalaki ito ay nagsuko sa akin upang pagalingin ito sa kanyang keto? Aba, talastasin niya nga ito. Ngunit talastasin na sinasamok sa iyo na tingnan mo kung paano siya imahanap ng nilalata sa akin. Diba? They are not in good terms. Okay? Syria and Israel. Parang pagalingin mo itong tao ko, pagalingin mo ito sulat, pagalingin mo siya sa kanyang keto. Ako na hari, wala naman akong makayang magpagaling ng ganung klaseng sakit. Ano sasabihin niya isipin ko? Hindi ko napagaling ito, gera na. Ganon ang nasa isip ng hari ng Israel. But, kaya nga, he tore his clothes. Nang ngayon, nabalitan ito ni Elisha. There comes the second main character. The prophet Elisha, the successor of Elijah. Now, dito pumapasok yung pangalawang servant. Remember, the first servant is from Israel. She has even no name. He doesn't even have a name. Right? And sa second servant, makikita na sa verse 8, the prophet's servant, Gehazi. Tama nga niya, Gehazi. Hindi siya na, sa verse 8 to 10, hindi nabanggit ang pangalan niya. The prophet's servant. When Elisha, fast forward tayo sa verse 8, like I said, sabi ng Israel, the king of Israel, anong pangalan naman ito? Hindi naman ako Diyos, ano pwede magpagaling? Ano ito, nagsasama ng away, gusto ng away? So, he tore his clothes, a sign of parang, hindi ko ito kaya. When Elisha, the man of God, heard the king of Israel had torn his robes, he sent this message. Did he go? Did Elisha go? He did not. He sent him this message. Kung sa panahon natin yan, kinakautok lang yan. Binayber lang yan, pininam lang yan, pinex lang yan. But of course, there are servants then. So sabi na, why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there's a prophet in Israel. There's a prophet in Israel, like what the servant girl actually said. If my masters will go and heal, there's a prophet in Israel, he will be healed. That the man will come to me and will know there's a prophet in Israel. Ngayon, nalaman ngayon, At pinungali, okay, punta ka doon sa aming prophet. So Naaman, went with his horses and chariots. Hindi yan isang horse lang, Hindi yan isang chariot lang, Marami yan. Parang VIP, may magkumbaga, bibigyan na sa context na may mga wangwang pa yan.
Bibigyan natin ng konti sa panahon natin ngayon. May mga convoy na tawag, di ba? So he went there with his horses and stopped at the door of Elisha's house. Huwag na natin tanungin kung paano sila nakapunta doon. Siguro may GPS navigation din sila. Of course, wala. May mga, of course, king, pinadala kasama doon. Turuan mo yan. Takay doon. So he went there in the door of Elisha's house. Okay? Hindi siya pumasok. Doon siya sa tapat ng pinto. Elisha, again, Elisha sent a message to him to say to him, again, this prophet didn't even leave his house. Pero naman siyang ginamit, the servant. He said, sabihin mo sa kanya, kay Naaman, go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be clean. As a king, as a general, and you go to a particular person na hindi mo ka-level, na mas mataas ka, what do you expect from that person na bibisitahin mo? You're expecting him to come out, at least, kumbaga sa Korea, mag-isa sa kayo, mag-least greet ka man lang, bigyan ka ng courtesy call, halimbawa, i-entertain ka man lang. Of course, nag-expect siya ng karating yung tao, papasukin siya, kakausapin siya. Pero hindi po dumating. Naaman is expecting that a prophet will come out of his door, treat him with honor, kung may mga ritual pa yan, para siya ay mapagaling. That was the expectation of Naaman. However, the prophet didn't even come to the door. Elisha didn't even come to the door. Instead, he sent his servant. Servant na naman. He would not see Naaman, but he will only order him to go wash in the Jordan River 7 times. Why 7? I don't have any idea why 7. Basta 7. Hindi 6, hindi 8, 7. Some people, some commentators say 7 is a perfect number because 7th day God rested. Ganun mga expectation. It doesn't mention it. Now, he has the order for this general to go to the Jordan River. It's actually a muddy river. And dip himself there 7 times and he will be healed. Okay. Naaman, so that his fire melt, hindi niya magagamit. Kasi in his desperation to be healed, he was calling to let God, in desperation niya, do His work. Diba? Desperate na siya. Gusto niya makita man lang yung prophet para siya healed. He was that desperate. You know, desperate people become open to touch God in their lives. Kaya nga, sabi ng mga ibang nagsishare ng mga pastors, if you want a positive response on yung evangelism, go to the hospital na mga may naghihingaluna. Pag ang tao naghihingaluna, malapit na siyang mamatay, tatanggapin niya yung sinasabi mo invitation. Tanggapin mo, kapatid, ng Panginoong Yesus, bilang iyong sarili tagapagligtas, at ikaw, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun. Tatanggapin mo yun? Kasi desperate ka na. Kahit gusto ko masabihin na pumunta tayo sa hospital para mag-share, gusto ko huwag ka lang sa hospital. Masasabi nyo lang kayo na ulasan natin ang hospital. What I'm saying is, if a person is desperate for healing, whether physical or spiritual, gagawa yan ng paraan. And this guy is not just an ordinary person in the Syrian army. He was a general. He was the topmost general. Siya pinakakatiwalaan talaga ng hari nila doon. Pero, hindi ganun ang expectation niya. Instead of a prophet coming to him at the door, another servant said to him, what would he do? Then tayo papasok sa pangatlong servant. Paano po servant? The prophet's servant yung kanina. Ngayon, the soldiers' servant. 2 Kings 5:11 hanggang sa last. But Naaman went away and said, nagalit? Kung nga naman nakahari, general ka, tapos ang nailaan sa'yo, iharap sa'yo, mga katulong na. So he was very angry and said, I thought he would surely come out to me, ito yung expectation niya,
He stand and call in the name of the Lord. Parang ganun expect niya, Lord, heal this man. Yung mga ganun, tapos itatouch niya, lilihas niya. Yun ang expectation ni Naaman. Yung mga lihas-lihas na puno, huwag kayong magalala. When he stands over the spot and cure my lesion, lihas siya. Lihas siya, by the grace of God, of Jesus, you will be. Ang expect ni Naaman. Yun ang expectation niya. Pero walang ganun ang nangyari. Are not Abana and Parpar, the river of Damascus, better than all the water of Israel? Yung Parpar at saka Abana, mga pangalan po yun ng mga ilog na malilinis doon sa kanyang bayan, doon sa galing. Diba? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned right off in a rage. Nagalit siya. Kung siguro picture mo, pulang-pula na sa dalit, ano? Galit na galit siya. Parang hindi na nga siya ginalang. Binastos pa. So ngayon, yung mga balik tayo sa servant ulit. Naaman's servants went to him and said, mga servant, tawag sa inyo, my father is the prophet that told you to do some great things. Hindi mo magagawin? Kung sasabihin ng prophet na magtatalong ka dyan, o kaya tumalong sa kabayo mo, o kaya patakbuhan ng Cherry 100 kph, hindi mo gagawin? Kung mahirap, gagawin mo. How much more than he tells you, wash and be cleansed? Second process of healing. Isa na namang servants na wala namang ka-influensya sa kasaysayan ng mundo, ang nagsabi sa kanyang amo. Amo, father pa ang tawag na sa kanya eh, kung saan, sa Janin, mga ganyan. Kaya, kung yung propeta, magpapagawa sa'yo ng mga mahirang na bagay, hindi mo magagawin. Ito, napakasimple lang, ba't hindi mo gawin? Kung naman ano? Napakadali lang naman. Wash 7 times and be healed. Be cleansed. So, ang ginawa ni Naaman, he's a general. Remember that? Kung nakakalimutan. And this servant, kung bibigyan natin ng rango sa army, baka nasa private first class lang to, baka fourth class pa. Okay? So, parang naisip niya gano'n bigla. So Naaman went down and dipped himself in the Jordan River 7 times, and as the man, isipin niyo to, na-insulto na nga ito eh, insulted in disappointment, halos gusto niya umuwi, no? Nag-prepare na siya bumalik sa kanyang country. After all, sabi nga dito, sa bansa niya may mas malinis pang mga ilog. Di ba? Kaysa sa muddy river. Actually, Jordan po daw muddy. Muddy Jordan River. Pero yung army niya, sabi niya, oo nga naman. Di ba? What should you do? This is a very simple thing. This was a very simple test. It's a simple test of faith. Ang ginawa ng tao ito, he humbled himself. Alright? Ego, pride, wala na muna yan. And he did what he was instructed to do. Dito, ang tao ito, ang sanay siya magbigay ng orders, di ba? He's a general. Sabi nga siya sa centurion kay Jesus, di ba? Yung centurion son. The healing of the centurion son, sabi niya, okay, punta ako sa inyo. Panginoon, sabi ng centurion, punta, pagalingin mo anak ko, nagiging ano na. Hindi ka, nasa bahay mo. Panginoon, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Ako rin. Mayroon akong sundalo ako, sasabihin ko sa alipin kung gawin niya ito, gagawin niya. Pwede mo yung gawin sa akin, sasabihin mo gumaling o gagaling. Itong taong ito, sinama, sanay siyang magbigay ng orders. But at this time, 2 o 3 servants ang naputos sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Kasi nga, not a man to take orders, but to give orders. Ang gagawin niya dati. Yun ang ginagawa niya. But, he has to set aside. Sabi nga kanya, ang ego, ang pride, no? Set aside yun na gawin niya yung bagay na dapat. Simple yung bagay. No? So, with the urging of this servant, sa pangatlong servant, ang nangyari, ginawa niya, so, perhaps ganito yan. Nung mag-batch siya ng una, sa naman, wala. Pangatlo, wala. Nandun pa rin yung mga kwento niya. Pang-4, pang-5, pang-6, wala pa rin. Ay, sa pang-6 na, wala pa rin nagbabago. Pero pang-7, ano nangyari? Pero sa verse natin, di ba? Sa verse 14, so he went down and dipped himself in the river 7 times as the man of God had told him, and his flesh was restored and clean like that of a young boy. Sa ibang mga translation, baby. Nakita mo ka ng baby maraming spots, mga takyawat. Marami. Nakita ka ng baby. Pag baby nursery, ang ganda ng kanilang boots, malambot, malasutla. Si Radford, mga 13 years bago pa magkakagyawan yun. Pero ngayon, ano yun? Makinis pa ang mukha niya. Di ba, bata pa. Yung bata kanina.
Tignan nyo, kahit ganun lang yun, kahit kalibro yun, makikisambalan mo. Ganun kasi yung ating characteristics bilang mga bata. Sana kung bata na lang tayo, no? Parang forever time flawless, no? Amen. Eh kaso hindi ganun eh. Tutubo mo ano sa ating mga balat. Eh ito, si Naaman, hindi ka bababa na 40 anyos siguro to eh. Kasi general na eh, no? Pero ang nangyari sa kanya, he bathed 7 times in the Jordan River and his flesh was restored. Kung saan natutupa ito, ang dami po ng Jordan River, no? Para ganun din gawin nila, ang dami siguro. Kung tutupa ito, ay, hindi na ito eh. Sa kanya lang ito nangyari. Baka may nag-follow, pero wala rin nangyari. Kasi it takes pain. Anyway, the mindset of the warrior, humility and all, ang ginawa niya, wala siyang sinabihan siya na again, pangatlong servant na nagsabi sa kanya, sundin mo na, tuloy mo na. Finally, he did. He did. And ano nangyari? He was cleansed. Ang nakagandahan pa ng description sa kanya, his skin became like that of a young boy. Siguro pagdating niya kay Samuel, wow! Gwapo-gwapo ng asawa ko! Diba? Mayayakap na niya ulit ang asawa niya. He was a wise man. Ano po nangyari dito kay Naaman? Ipo-forward niyo po yung verse 15 hanggang pababa. Iwala po sa Diyos. Wala na bang ibang Diyos kasi sa Diyos ng mga taga-Israel sa atin. Even actually, bilang isang sundalo, ginawa ng taong ito, in verse 15, bumalik sa kay Elijah. Binigay niya yung mga dapat niyang di. Bigay siya ng mga silver and gold and everything, pero ang man of God, hindi niya tinanggap. But hindi na tayo pupunta doon. First of all, this guy humbled himself to be told. Hindi tayo sinyera ng salita ng Diyos, mga kapatid. Naniniwala tayo. Para mga unaalis yung religion ko, hindi pa naman ako. Alam niyo po, wala po sa religion ng kaligtasan, tandaan niyo na. Amen po ba? Amen. Wala makakapagligtas. Ang tamang relasyon sa Panginoon makakapagligtas. Minsan ganun tayo. But if we humble ourselves and accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we can realize that we cannot be saved by our own good works. Then, magkakaroon po tayong tinatawag ng spiritual healing. But going back to our title, a person of influence, mapapasin niyo mga kapatid, yung ginamit ng Panginoon. Tatlong mga tao na wala namang actually influensya sa kanilang mga pinapasukan o sa kanilang mga amo. But these people, God used them to direct a miracle to a person who badly needed it. Kahit kayo, kahit mga ordinaryong mga tao lang, kung may sakit ka, sasabihin sa'yo, kahit mga kapitbahay mo, alam namang wala namang kaalam-alam sa ganyang bagay, pag kung sinabi sa testimony about somebody na nagaling sa kanyang sakit, susundin mo yun. Susundin mo yun. Naaman discovered his true healing and his transformation into a whole man, actually. A man who can let go and trust others and God. He trusted, first of all, the slave girl. Second, hindi naman siya nag-rush yung si Gehazi, yung servant ni ano. But still, ginamit na Panginoon yung message na. And then finally, yung kanyang mismong sundalo. Oh, Master, Father, hindi mo gawin napakasimpleng bagay. So, he let others and trust God for his healing. If we obey God, just like what Abraham did, He will bless us. Tama ba? Lagi ko ito sinasabi, it is a formula in the Old Testament hanggang ngayon, sa New Testament hanggang ngayon. Sa 21st century, obedience is always equals to blessings. Lagi naman ganun eh. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, hindi upang tayo maligtas mga kapatid, dahil ligtas na nga tayo, sinusunod natin kung ano yung kautusan niya sa paglilingkod, sa pag-share, sa pagbabasa, sa pananalangin, sa pagbibigay, sa pag-aawit, sa lahat ng bagay na alam natin na kapag bibigay ng papuri sa Diyos, ano ang kabalik mo sa atin? Ano ang balik mo sa atin? Di ba sa atin yan? Blessings yun eh. Ano ginawa ng simple act of faith? He humbled himself, pinakinggan yung kanyang private. Sa kanya sinabi, go and give yourself. So He will bless us with blessings. He will actually give in greater gifts and He will reward us, right? Mga kapatid, part of this conclusion, madalas ginagamit ng Diyos yung mga ordinaryong tao. Alam niyo po ba nung
naalala sa Acts na lumaya si Peter from prison, ang unang nagbalita sa mga nagpipray was a young girl named Rhoda. It was a nobody. He used humble people to direct change. Okay? First, he used the starlight girl to lead Naaman to Elijah, which is the first type of healing. And the second, he used Elijah's servant to relate the prophet's message to the soldier, Naaman. Third, he used the soldier, another servant of Naaman, to convince Naaman to obey what the prophet of the Lord had said. That's the last step of healing. Ano nangyari? Was healed. Pati maaaring sarili natin, hindi natin alam, makaka-influensya kaya ako ng tao. Hindi ba minsan natin, yung sa inyo, pag nagtatrabaho, baka minsan tinatanong ng mga kamo ninyo kung hindi dapat yung gawin sa trabaho ninyo. Hindi ba kayo tinatanong kung ano dapat gawin? When I was teaching in the academy, tatanong sa amin ng aming director, always a good educator, ano ba gusto niyo, ano magandang gawin para gumanda yung klase? Ano ang magandang gawin para maging ang mga bata ay mag-release na sa inyo at matututo ng mas maayos? We, as employees, ordinary employees, we can air our suggestions, and most of those suggestions, because they are first-hand experiences, were accepted and applied. Diba ikaw na nagtatrabaho sa trabaho mo, master ka na rin, tsari ka na rin, tagal-tagal na nagtatrabaho. Makikinggan ka na ng boss mo, baka ikaw na nga ang boss doon, ikaw na nga nasusunod. Tagal-tagal mo na sa nagtatrabaho. Actually, yung mga nangyari, the servant's girl, the prophet's servant, and the soldier's servant, are all beautiful pictures of our role as believers in Jesus Christ. Tandaan po ninyo, we are also called to have an influence to other people. Lalo na po tayo na nandito sa abroad. Kapag tayo regular na nagpapadala ng financial na tulong sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, malaki ang influensya natin sa kanila. Pag sinabi natin sa kanila, sweetheart, dyan sa church dyan, mag-attend ka pag linggo, sweetheart. Kahit hindi siya gusto mong mag-attend, mag-attend yun. Bakit? Magpapawasin mo yun. Hindi mo nang binablock mo yun. Pero mas madali sa inyo kasi kayo nagpapadala eh. Kayo ang bumubuhay sa kanila. Kung sino ang bumubuhay sa inyo, malaki ang influensya sa inyo. Yung mga tatay dito na matagal na dito sa Korea, matagal na hindi nakakauwi. Pag nagalit ka, kahit walang magagawa, natatakot pa rin mga anak. Tanongin sa brother Angel. Ang tagal na hindi nakikita yung mga pero pag nagalit siya, susunod pa rin kahit wala naman magagawa, di ba? Pawasan mo lang sa alam. Pero may magagawa siya. Yun ang influensya natin. We may just be an ordinary person of people, but we can have influence. Lalong-lalo na kapatid kung ikaw ay anak ng Diyos. You can influence others in the life of Christ. We are the Lord's servants. Kaya na ngayon yan. Who points others to the one, capital letter O. In short, to God, who touch and change people's lives. Kaya na ngayon ang servant girl. Kaya na ngayon ang prophet servant. Kaya na ngayon ang soldier servant.